kanina, sa pinag-aaralan nating buto, anong silbi niya? Para mapanatili yung yung struktura ng buto. Yun. So kung walang laging magpartner kumbaga. Pero siyempre, ang nagpapalakas, nagpapatigas, yung calcium, no? Kasi kung wala kang calcium na i-intake, malamang, mapalgano ka. Ay vascularized. Nangangahulugan ito na mayaman sa daloy ng dugo o mga buto. Sa mga tao may sapat na gulang, dumadaloy ang dugo sa mga buto sa karaniwang bilis na 200 hanggang 400 mililitro bawat minuto. Kita mo, yung daloy ng dugo, mabilis pala. Kaya yung tibok ng puso, ganun na lang. Ngayon, kung hindi ma-maintain yung viscosity rate, saka yung pinakalapot ng dugo, kasi merong standard na lapot ang dugo eh. Ngayon, kung hindi ma-maintain yun at sobrang lapot, kaya nahihirapan mag-pump yung ating puso, di ba? So, kailangan ma-maintain yun. So, kung gaano kabilis, sabi? 200 to 400. No? Ganun kabilis ang kanyang ang pagdaloy ng dugo sa ating mga ugat. Bilang cartilage o matitibay na himaymay ng karamihan sa mga buto. Ito ay isang maputi at mahimlang material na matibay at malakas. Ngunit nagtataglay ng maraming tubig. Maaaring nakakita ka na ng cartilage sa dibdib ng isang manok. Habang tumatanda, ang cartilage ay tumitigas. Ang ossification ay ang proseso ng pagtigas dahil sa pag-imbak ng mga mineral, lalo na ang calcium. Hindi na matigas ang buto ng mga taong may sapat na gulang kung ihahamon din sa mga bata dahil ang mga buto nila ay higit na nagdaan sa ossification o proseso ng pagtigas. Karamihan sa mga mahabang buto sa katawan ay mabuto sa gitna at may cartilage sa dulo. Epiphysis ang tawag sa uri ng cartilage na ito. Ang epiphysis ay mga lugar na pinangyayarihan ng paglaki ng buto. Ang paghaba ng iyong mga buto ang dahilan ng iyong paglaki. Pinapakita ng larawan sa kaliwa ang mga epiphysis ng isang mahabang buto tulad ng femur o buto ng hita. Okay, so saan nagsisimula ang buto? Saan? Cartilage. Yun yung pinaka-young bone. Yan. Sabi nga, di ba nabanggit nyo yung manok? May mga malalambot na bahagi ng buto ng manok, di ba? Cartilage ang tawag doon. Pwede mong kainin, di ba? Pero kung habang nag-iimbak dyan ng calcium sa buto, tumitigas yung buto. So, ito cartilage yan. Kung mapapansin nyo, blue siya. Yung blue na yan ang iyang bone o cartilage. Habang nag-iimbak ka sa kainom mo, ng gatas, sa kakukonsumo mo, ng mga mayayaman sa calcium, tumitigas yung buto. Yan. So, ang proseso para sa pag-iimbak ng calcium sa ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga iba't ibang uri na mayayaman sa calcium, 99% doon na kinukonsumo ng calcium ay napupunta sa buto. Hanggang sa tumigas siya. Ngayon yung pinakadulo, ang tawag doon epiphysis. Pero cartilage din ang tawag din doon. Parang, mapapansin nyo nga, pinakamagandang, kasi doon, pinakamagandang halimbawa na masasabi natin, yung siguro lahat naman tayo kumakain ng, ng chicken meat, di ba? So, mapapansin nyo, lalo-lalo na, mahilig kayo kumain siguro ng yung chicken feet. Mapapansin nyo, yung chicken feet, yung mga joint doon, yung pinaka-joint doon, malalambot, kaya yung kainin, di ba? Yun ang, kumbaga, magiging halimbawa yun ng epiphysis.
So, itong ipipieces na to, pag tumigas na yan, magiging puti. So, magiging parang siya rubber bone kung tawagin. Matigas na siya. So, pag naging puti siya, ito, naging puti, di magiging matigas na siya. So, susulpot ulit yung dulo nun na kulay blue. Habang lumalaki ka, so, padagdag na padagdag. Ang isang magandang halimbawa dito, yung trunk of the tree, yung katawan ng yung pinakatawan ng punong kahoy. Mapapansin nyo, yung pag pinutol mo yung punong kahoy, yung tinatawag na trunk, pag pinutol mo yung cross section of the trunk of the tree, mapapansin nyo yung parts nun may tinatawag na growth ring. Growth ring o kaya annual ring. So parang itong epiphysis, parang ikukumpara mo yan sa annual ring or growth ring. So, malalaman mo kung ilan ang edad o ilang bulang na yung kahoy pag binilang mo yung ring light formation doon sa